Pogi. Is it going to be the Smart Omega na naghahanap ng ikalawang series win para sa kanilang kupunan o tuloy-tuloy ang win streak ng Echo? Pang mga gantong, pag sinabing veteran versus veteran, minsan ang pinakakalaban mo dito is overthinking eh. Yeah. Hindi ka pwede mag-overthink kagaya niyan. Agad. Doon na tayo sa usual. Mabilisan agad. Ang funny nga kasi binanggit mo yung usual kasi it's been such a long time since we've seen Ay, true. Eve na parang sobrang dalas na Nostalgic. napipick up. Pero ngayon hindi ka ano eh. Nostalgic. Madalas na kinukuha mo parang Novaria, you usually have the Farsa as well. Minsan Valentina pa nga at yan ang ipipick up ngayon ng Echo to go into the hands of Sanji. 3 beses na niyang pinipick to all throughout the season. This is gonna be the first one or the 4th time na pipiliin niya ang Valentina going up against a Smart Omega. Not to mention, Pakito din, mabilis and can access the backside. Yeah, gets mo rin yung ginagawa ng Echo dito, no? Nililimitahan nila yung maaari or may mga posibilidad na kuhunin ng Smart Omega dito ng mga setters dahil dito sa isang Valentina. And maganda nga na nabanggit mo itong Pakito na isa rin sa mga nagra-rise na XP laner dahil nga sa pag-rise din ng Quantum Charge. And parang napapansin ko, naka-sprint na rin to eh, di ba? Oo, pagka naka-sprint, ano siya, extra rise. Right. Kasi sobrang bibilis din. Tama. Okay, tama, Diba? tama naman. So, ito makikita natin para sa Omega. Ito na, Bruno and Kufra. Although Oo, for ano? Bruno kasi, di ba na, sinabi natin na parang siya yung pinaka-pick ngayon Yup. in terms of marksman. Ibig sabihin, kaya inuna yung Pakito, binibigay talaga nila sa Omega yung Bruno, if I'm Oo. not mistaken. I mean, they're much willing na hayaan na i-pick up ng Smart Omega yung Bruno just because they have the Pakito anyway. So meron na kaagad sila na extra access na, okay, pag pumili kayo ng Bruno, alam namin na magtatago lang yan sa bandang likuran. So we have the Pakito, we have access towards the backlines na pwede namin ipapunterya sa inyo. Not to mention, they're gonna double down on it as well. Pipick up sila ng backshot to go for the backshot shield unity and then hanap sila ng lagusan papunta dun sa likod to get the access from the Brody. Alam nyo, napansin ko itong Bruno backshot pala. na to, isa sa mga umaangat na rin na jungler sa current meta eh. Bakit ba ito ang parang mostly na pinapriority na ng mga players ngayon? Ewan ko, tatama ako ni Hans, if ever. Feeling ko gawa ng ulti niya. Sustain meta kasi. Yeah. Tapos, di ba, Yeah. nakakabawas siya ng sustain. Yeah. Tsaka matagal siyang nakababa din kasi sa laban. It's the same as Fredrin. Napapansin natin ngayon, madalas na baba ng Fredrin like in terms of the matchup. So, ano pa bang isang way para makatagal ka sa laban but can also deal a decent amount of damage? Yes, wala ka nung Appraiser's Wrath, pero the fact na nagagamit mo yung Tortoise Poisons, malaboy-laboy ka lang doon sa Lord or Turtle Pit, okay ka na eh. Solved ka na talaga. Kaya pala, no? Actually, nakita rin natin ng match number 1, Onyx Philippines and Brent Esports. 2 beses ginamit ni Kyle TZ rather, itong back siya, no? So, I think, isa rin sa mga rason dito is kayang-kaya kasing manggulo at kayang-kayang manguha ng mga objectives if ever man. At kapag nagkaroon ng mabilis na delay para sa jungler, mahirap ka agad sa mga objective takings. Tama ba? Kasi, di ba, mabilis na siya gumalaw kasi paikot-ikot lang siya eh. Tapos, mabilis siya makakapunta doon sa mga areas kaya siya nakaka-delay. Oh. Yun yung sinasabi mo kanina. So, okay. Lancelot and X-Borg. Eto na. Wait, Angela pick. Running it back. Wow. Kasi ginamit na nila ito nakaraan eh. Nagbabalik, Bakit hindi? nagbabalik ang Angela para sa side ng Echo. Pero Daddy JP special pala to Okay. So, nagkaroon tayo ng mga games wherein Angela was picked from before. The difficulty kapag pumipili ka ng Angela is that wala ka gaanong magic damage. Pero kung ilalagay mo sa roaming position and put Valentina as your very own source of magic damage, then maybe it will suffice. Meron din naman kasing real-world manipulation na posibleng kopyahin yung Valentina from the other side. So, sobrang ganda ng initiation. But again, a Guinevere. It was debuted by RSG Philippines noong mga nakaraang linggo, but this time, it's Smart Omega na pipiliin yan. It's usually their counter towards the back na parang pipigilan nila yung shield unity. Alam mo, ang ganda ng combo. Kufra at saka Guinevere. Yup. Diba? Crowd control. Patong-pato na crowd control. Tapos if ever, ay meron pa silang final slash from Arlot. Pero depende sa last pick eh. Ayan na! Ay! Oh! Ixia pick para sa Echo. This is the second team na gagamit ng Ixia bukod sa RSG at kay Eman. Pero kung papansinin mo sobrang daming crowd control dito ng Smart Omega. Parang pinunuan nila yung ideally na
na pwedeng i-capitalize dito ng Valentina na kapag ka may IMU ultimate ka, gustong-gusto mo yung may mga matataas na crowd control pero dito pinuno nila eh. You know what's funny? Pareha silang merong crowd control. Oo. Pareha silang may way to set. And they picked up a bunch or 2 marksmen na sobrang, talaga, stationary para kailangan, para sa Bruno, kukuha siya ng bola. But at the same time, if you're taking a look at this right now, early to mid will go into the hands of Echo. So that is something na kailangan alalahanin ng kupunan ng Smart Omega. Pero the rest, medyo tight sila. So there's just a few decimal points na kailangan natin alalahanin. Pero one thing's for sure, crowd control hindi magkukulang sa laban na to. Nakaka-excite itong laban na to at talagang kapanapanabik kung ano nga ba ang ihahatid ng Echo at Smart Omega para sa unang laban sa ating ikatlong serye ngayon. Ryota at ang buong koponan ng Smart Omega laban sa Echo. Ibang formula muli ang ihahatid ng mga Orcas dito. Ixia and Angela nag-debut para sa kanila. Parang pag isipin mo agad yung combo, hindi nga lang yun yung pwedeng puntahan ni JP. Meron ka pang Baksha, meron ka ding Pakito. Yup. Depende lang sa mood. O hindi, joke lang. Depende kung anong nangyari sa sitwasyon. I mean, at this point naman, kung titignan mo, dalawang Impure Rage ang na-secure dito ni Etomax and Andorio. But this is where things could actually get interesting. Si Chakno nakagamit siya ng Quantum Charge, which is something na usually nakikita natin sa mga marksman. It kind of increases yung inyong attack speed whenever you use the basic attack. So, at this point, si Chakno siguro pag nag-release siya ng kanyang basic attack na merong passive, baka yun yung way niya para makapag-engage ng mas mabilis. He also has the flicker to initiate kung sakali na malagay sila sa alanganin. Yeah, actually, nakita na natin doon na ginamit ni Chakto last time kalaban ang Blacklist International. Kumbaga, babatuhin yun ng tissue, tapos tatakbo siya ng mabilis, and Oo. saka siya si set up. Diba? Napakagandang idea para sa Omega na kumuha ng Quantum Charge. Medyo bago, pero tingnan natin kung mapapagana nila against Echo. Alam- Diba? Alam mo maganda dito kasi di ba nakita natin last time for Echo, parang binilisan nila di ba yung rotation nila. Yup. Ngayon, binabasa mo nila kung ano yung tempo nung kalaban nila. More on playing safe, tsaka pwedeng mambulaga, pwede din naman ganun gawin ng kanilang kalaban. At surprisingly, tahimik ang No? nangyayari. Oh my Parang controlled aggression lang eh. Hindi sila masyadong nagpapadalos-dalos dito because the turtle is gonna be spawning and now mukhang pupwesto na silang lahat doon. Yun nga, no? Dalawang junglers ay nakasilip na dito sa unang 30 na ating game. Bababa sa 8K yung buhay. Sinusunog-sunog lamang ni Carl TZ dito pero nakapwesto na rin ang kupunan ng Echo. Chakno nag-aabang pero makakasalubong ata. Oy, napakaganda talon dito pero makukuha pa rin ng Echo ang turtle sa Bayales. At konting suntok muna para kaya Sanford. Painit lang muna but yup, Echo is on the lead. Grabe, sobrang tahimik na magkabilang kupunan. Wala pang namamatay. Konting suntok, konting kumustahan lamang ang pinakita ng magkabilang kupunan. Pero base dito sa emblem build natin na brought to us by FWD Life Insurance, ano nga ba ang meron? This is an interesting build coming in from the Valentina kasi nakuha niya yung Weapon Master. Plus, meron din siya nung cooldown reduction coming in from that mage spell. So this is gonna be super big pagdating ng mga late game or mid game portions kasi dun kailangan si Sanji sa mga laban na to para sa side ng Echo. He needs to at least give the necessary poke damage nang sa ganun ay medyo makontrol. But there you go again. Wow. As I say it, Carl TZ nakakuha na naman ng panibagong purple objective. And ito nga yung inaalala ko parang how will Andorio face off against one of the greatest players that we've had dito sa Pinas? Oh, napakaganda nung pagkakasabi mo doon. Kasi actually, di ba, bago pa makarating si Andorio doon, nakuha na ni Carl TZ. Oo. Yung tipong legit na papunta ka pa lang, Pabalik na ako. ako. Oo nga, no. Sinambuhay nila ang kasabihan. Kasi nung moment na yun, I kind of feel like for Omega dito, they really have to be mindful of the timers. Timers in terms of objectives. Kasi the more that they able or binibigyan nila ng chance, yung kanilang kalaban na makuha yung mga ganong small elements sa mapa, nagiging malaki siya eh. Yeah, Oo. yeah. Tsaka isa pa doon sobrang importante sa first part ng game ng mga farms na ganun sa mga junglers. Kasi hindi pwede na ma-delay ka ng level. Kunyari, 2 levels ahead kagad yung kalaban mo. Lugi ka kagad sa retrihan. And even doon sa mga nagiging pwestuhan, lalo na Guinevere, even though na hindi niya sobrang kailangan ng mana, base dun sa mga skills na meron siya kasi hindi naman ganun ka mana cost yung mga skills niya.
importante pa rin para sa kanya na makuha yun. Tsaka sagot din naman siya nung emblems na pinili niya. Yep. So, the Guinevere picked up the Impure Rage. So, at least pag nagbabato siya ng kahit anong basic attack or at least the magic damage attacking spell, magbabalik naman yung at least the percentage of the mana na magagaling dun sa Guinevere. So, that's something na medyo nasagot na. However, the point is, yung dalawang gold laners, hindi pa talaga nabibigyan ng kahit anong importance in this matchup. Kumukuha pa lang sila ng mga items nila. They're trying to last hit all of the necessary minions para mauna. Pero kung titignan mo kasi yung matchup, it kind of actually favors the Ixia pagdating ng later portions ng ating laro. So, Kelra really needs to step it up. Or kung sakaling magkaroon naman ng micro gameplay na manggagaling dito sa Smart Omega, there's no better time than now. Yeah, may kita mo rin yung respeto ng magkabilang kupunan, no, sa kanila mga kalaban. Walang overextension, talagang kulkulado lang talaga. Speaking of kalkulado, para kalkulado din naman ang pagkakasagot dito ng hard card. Ito na ang pagbawi ng Echo. Pero pag tayo doon, pero pipigilan ni Chakdo Carl TZ sa ilalim ng Torre. Akala natin, mauuna Omega, pero sa dami na nangyari at naggamit ng mga skills, walang casualty. Walang casualty. No, my friend. Yan ang bilin. The Heart Guard was just there. Love Waves din na nanggaling kay JP. So, hindi niya lang natulungan si Carl TZ doon sa pagkakataon na yun. He actually assisted the others na medyo nalagay sa alanganin. Carl TZ was in a very difficult situation kasi na-push back siya nung Tyrant's Rage. But after that one, it's all good. Yeah, napa-okay sa pa nga eh, di ba? Hindi, duguan ako pero okay lang ako. Okay lang. Okay lang ako, boss. Ox lang ako, boss. Kumuha lang ng mga farms. Pero ngayon sinisimulan na rin ng Echo na ilagay sa kanilang poder. Ito po ng 30 ng ating game. Kasi gets mo ang bilis pumunta ni Carl TZ kung saan objective sila pupunta. Oh, tsaka sakto din, nasa kalinga ni Daddy JP. Talaga siya yung malapit kanina sa turtle, kaya mo makukuha agad. Cardiz with that secure on the turtle at parang meron ng, ito yung sinasabi nating timers, nakapwesto na naman si Cardiz dito sa back ni Kuya Andoryu. So tingnan natin kung makukontesto niya. Medyo makuha nga lang if ever. Pero it's still going to be Andoryu dahil ginamit niya rin yung retribution niya during that moment. Although ultimate ang nakuha doon ni Carl TZ. So at that point, a win is a win for him. He may not have gotten, yung purple objective, pero at least meron siyang naipilit na skill na kailangan ilabas ni Andoryu. But Andoryu so far still unscathed. Lahat naman ng mga heroes, wala pa silang kamatayan as of the moment. But you're gonna have to check na because of the 2 turtles na nakuha na ngayon ng Echo, they kind of build up. Hindi naman ganun kalakihan, but you'll take what you can get. Yeah, and ito rin yung gusto ko sa ginagawa ng magkabilang kupunan natin. Lalo na base sa mga golds na nakukuha nila rito. Kelra, siya ang pinakamayaman dito pero set up shot. Saktong-sakto naman, pero ng heart guard, pero hindi na yata Buhay! Another one! Another one bites the dust at Sanji again is still alive, but for Omega, the discipline, talagang hindi sila umaalis, pero top lane, medyo nakakakuha dito na pag-hit sa mga torre. Kaya magagawin ito ng Echo sa may bottom lane. Meron yata pagpawin sa kanila, pero pumasok Violet and Quim. Pero gamit lang din naman dito ang pagkakatakas para kay Sanford. Oh no! Flicker na gamit na, reward manipulation, and first blood para dito kay Sanji. Medyo mahaba-haba ang nagaganap Andoryu and the rest of the members from Smart Omega ay kailangan ng umatras. Pero ready pa rin ang Echo dito. Let's see kung paano gagawin na Ryota. Kapasok din, Carl TZ versus Naku po. Ryota. Sa may bottom lane, kamunti ka na. Pero top lane, successfully masira na dito ng Echo at biglang lumobo yung kalamangan at Morpok. Pero final slash na gagamitin. Medyo malagkit nga lang dahil sa Cortina coming in from the eve. Sabi dito ng Omega, hindi hindi bumawi. Kaya naman Ryota makakakuha ng kill. That was so close kasi si JP kakakuha niya lang ng heart guard. Kung sakali na umabot yun on time, baka sakali na nakatakas pa si Carl TZ. But unfortunately, that wasn't the case. Carl will go down. Wala muna siya for the next 10 seconds. Ang turtle ay nandito na nakaspawn. Napapansin natin that Echo is starting to take the lead in terms of like extended team fights. Hinintay nila na yung energy shields ay mawala muna doon sa bot bago nila i-gank to ng 5-man. Kasi alam naman nila na wala pa yung turtle sa may bandang itaas, so they'll just have to go. Mabilis naman silang rotate. Kung sakaling may turtle, angat na lang tayo agad. Grabe, back sa Shield Unity para makapunta ka agad doon sa turtle. At isuko na ng Smart Omega ang pinakahuling turtle ng ating game ngayon. Mahaba-haba pa ang panahon para paglabanan yung unang Lord. Pero si Chakmo may kita din Sanji. Tatalon din dito si Chakmo. At si Carl TZ nakasilip lang pero 5 members mula sa Omega ang nasa gitna. Naka-ready, no? Parang napansin ko lang para sa Omega, tama ba na hindi talaga nila kino-contest
Yung mga turtle. I mean, at this point, 1K lang naman yung kalamangan. It would have been bigger, pero dahil hindi sila nakakuha ng kahit anong ganks, or Echo rather, I'm talking about Echo on this one, dahil hindi nakakuha ng kahit anong extra kills ang Echo, maingat naman ang Smart Omega, plus nakakuha din sila ng Torres sa may bandang ibaba, they're keeping it close. Hindi ganun kalayo. Yes, kung titignan nyo nga, 5.6k yung Bruno, 5.7 yung Iksha. So, at some point, Kelra still has the capacity. Meron pa rin siya potential na mag-deal ng damage, pero ngayon, may laban na naman. Uy, grabe, ang sakit ng damage si Cartisia against Chaco. Pero sa may middle lane natin, mukhang yun na nakakukuha ni na Echo. Torre Right, masisira. Tapos nag-flicker out pa nga dito si Etomax and disengage. Torre lang pala ang gusto kuhanin. Iniisa-isa lang ng Echo dito. Sabi nila, isang objective lang. Kuha muna tayo sa gitna. Kunin natin yung turtle at ngayon, very low scoring game to. Nakakapagdaka kasi ang Smart Omega at Echo kilala talaga sa mga playstyle na atake kung atake, di ba? Echo Express. At itong Smart Omega, parang nagpapakiramdaman lang. Again, respeto ang ibinibigay ng both parties rito. Meron ding isang identity ang Smart Omega. If we remember correctly, Ano yan, it's ano the 18-minute timers. Ayun. Yung Ayun, Omega Omega timers na timers. kailangan pa nating hintayin. Alright? So, baka nga nagpapainit pa ang Omega at this point. Pero it's gonna be up to Echo para abusuhin yung ganong klase ng mechanic. Meron silang way para at least makapag-engage ng tuloy-tuloy kasi nandyan si Carl TZ, nakapag-build up na siya ng items niya. And also with the tank emblem, that's very crucial. At hindi siya natatakot kasi meron din namang heart guard. JP with the focusing mark. Kung sino yung malatagan ng kanyang mga skills, tsak malalagay talaga sa alanganin kasi bababa ang Ayan, defenses. nakita mo kanina, di ba? Nagkasalubong lang saglit. Si Antoro tsaka si Sanford naka-ready na agad. Kamustahan lang. Kamustahan lang, pero nandun yung daddy nakabantay. Sino kausap mo? Parang ganun yung nangyayari. Pero may kita natin ngayon, meron ng Lord Objective para sa ating game. At ang sinabi ni mo rito na low skill core. Kill score. And 1-1, no? lumipat yung S bigla, nalito na during that moment. Grabe yung ginagawa. Tsaka yung mga pag-amba ni JP na gano'n, yung kala mo heart guard, di ba mapapatras ka, pero Ayan na, masyado ayan na yung kakalayo ambaw. dito ang Echo. Nako, sakto nga lang ang pagkakagamit ng Final Slash, pero yung nga lang na napakakunat. Ang tagal! Ng Cortez, at tagal bago mamatay. Ito na yung mga kakampi, pero Kelra will secure Yung the full kill. barrage! Habang sa may bandang likod, ginamit na nga Wow! yung full barrage. At makukuha pa nga yung Lord in an instant. Echo ngayon ang tumatakbo at pauwi muna mga players ng Omega. Wow! Umabot sa point na in-exhaust nila lahat ng skills nila kay Carl TZ. May heart guard, sobrang sobrang kunat ng gulong, men. Parang Oo. yung gulong ng 16-wheeler. Ganun siya kakunat at that point. Let's just take a look at the instant replay right now. Ginamit yung heart guard, ginamit yung ultimate na nanggagaling dun sa Guinevere. 1, 2, 3 ultimates. Kahit yung final slash ay nagamit na rin. But unfortunately, dahil nga pantay yung gold ni Benny Cutie and ni Kelra, nung nag-full barrage, talagang full missile downtown para sa tatlong members. Tsaka pala no moment na yun, si Sanford ang bumantay kay Andoryu. Oo. Di ba parang nga nagkaroon sila ng man-to-man Man-to-man, defense oo. na sinasabi natin. Grabe yung pinapakita dito ng Echo. Smart Omega, kailangan nilang bumawi at dumipensa. Pero si Cartesi, tingnan mo kung gaano kakulit. Sinisilip lang doon sa may bakod. Itong tatlong members ng Smart Omega habang dumidepensa pa sa ibaba at sa may gitna ang ilan sa kanila mga members. Pero first level o level 1 Lord pa lang naman ito. Hindi pa ito yung Luminous, hindi pa ito yung dumadamba. So I think base sa kits na meron ng Smart Omega, kayang-kaya nilang depensa nito. Oo nga, meron na rin critical dito si Kelra. Again, yung binanggit ni Hans kanina, 18 minutes, parang yun yata ang pino-force ngayon ng Omega. Pero ngayon, you have to give it to Echo. Sobrang, dahil dun sa tatlong ibinigay na turtles, hindi man lang na-contest ng side ng Smart Omega, Echo has built a formidable gold advantage. Benny Cutie, 9.2 right now in terms of gold. 1.2k behind si Kelra dahil 8k lang naman na nakukuha niya. But again, Smart Omega na aalagaan nila ng mabuti si Kelra. Although 1-0-0 as of the moment, Echo really needs to find the marksman na nandun sa may bandang likuran. Kasi if they won't be able to do that, then baka sakali magkaroon sila ng problema. Pero yung mga maliliit na bagay, the little things, getting the turtle, the first, the second, and the third, doon nagkakaroon ng extrang angkas or doon nagkakaroon ng extrang banat ang side ng Echo. Tama, it's always the small things. Tama. Tama. Real small things. Oo, yung mga maliliit na Maliit bagay. na bagay. Maliit na bagay talaga ang importante. Kaya naman para sa Omega, yung mga maliliit na gantong factor for them, feeling ko ito yung kailangan nilang gawin. But for Echo, they have the kit, 7k goal lead. Feel ko inaantay na lang nila yung next Lord eh. Yun nga Oo. Tinan mo, paikot-ikot nga lang si Cartesi at kailangan, gusto niya i-contest sana yung purple buff
Pero, I mean, matibay ito si Andorio. Hindi niya ginamit yung retry kahit sumisilip doon si Carl. Pero napapansin ko every time na umiikot si Carl TC, nakaamba lang yung hard guard ni JP. Yung parang may arrow lang siya doon sa may ulo. Parang any moment, kapag may nasalubong siya sa may damuhan, pwedeng pindutin kagad yung hard guard. Yan ang moral support. Di ba? Oo. Yan ang moral Sige. support na Kaya parang, mo yan. sige, bantay sarado kita. Kaya Sige, mo yan. nandito ako. Kumbaga nasa ano lang sila, yung mga maliliit na mga kapatid mo na, sige, nakikita kita, basta wag ka lang lalabas ng gate. Mga ganun Oh. lang. Nahihintayin mo lang talaga sila. But again, that is what JP is doing right now. Unskate siya, and at the same time, napipigilan niya rin yung Smart Omega na magkaroon ng kahit anong initiations. Kasi kung sino yung malatagan nila, gagamitin nila lahat ng skills nila. However, it's gonna be futile o hindi magiging effective yun. Dahil, tinan mo, si Carl TC ngayon nagiging priority nila and you also have to give it to Benny Cutie. Parang never natin nakita si Benny Cutie Oo sa nga, no? mapa aside from the Lord take na nakuha nila kanina lang. Parang biglaan lang na pumapasok. Pero itong Saan bigla ako Lord? pumasok, nakoy boxero, biglang pumasok. Kaya naman alis muna dito yung footballero. May iwan nga lang si Ryota. Laban ng totoong mga sports, meron pa palang fencing para sa Omega. Pero Sanford is still zoning out the players of Omega right now para makuha yung Lord. Iko-contest yata rin yung Sargi! revelation para kay Aray, aray, Sargi. Bulaga! Patay ngayon si Ryota at aalis na lang muna sila diretso doon sa Lord. Wow! Nauna ang Omega doon sa Lord ng ating game. Pero since nagamit na yung final slash, bigla silang umatras kasi may kakulangan sila in terms of the setup. At naging ready. Uminit yung mata ng Echo dito. Okay. Nagmistulang killer whale. Itong mga ito, no, nagmistulang orca talaga. Na nakita nila yung kailangan nilang kainin, talaga nilantakan na nila. Tsaka tol, gumanti lang naman yung Echo eh. Kasi ang naunang umamba was Smart Omega. Yup. Nung pagkalabas ng Angela, tinalunan kagad ni Ryota. He was hoping to use the final slash para mapalapit yung Angela towards them. Pero again, hindi nga umabot yun dahil sa recent na adjustment na nakuha ng Arlott na medyo may konting delay towards that final slash. So, it cost them a little bit of problems. That gamble didn't pay off, and Echo mula sa 6.3k gold lead now reaching 10k. Parang ang hirap kung ikaw yung Omega kung sinong una matatargetin, no? Oo. Kasi tinatry na lang i-burst si Carl TC. Pero medyo kulang pa. Tingnan natin as the Lord will march in dito sa may bottom lane. Grabe yung flow na minion wave para side ng Echo. And 9.6k gold, mabilis lang yata para sa kanila. Naka-ready na naman yung Heart Guard Oo nga na eh. sinasabi natin. But with the damage of Kelra, mukhang sufficient naman pero lulundag na yung Lord. Tatalon ba si Chakto? Hindi. Pero mukhang tatalon yata. It's gonna be Sanford. Inhibitor turn sa may bottom lane ay masisira. Tapos yung free hit against Cardizi. Medyo nararamdaman na. Masakit, boss! Ito na yata, hindi nakakayanin pa nung Heart Guard. Nagamit na yung Heart Guard at madedepensahan pa yung Lord. Barangay ay buhay pa. Magandang depensa ay pinakita dito ng Smart Omega. Buhay pa ang Omega Timers. Inaantay lang ni Kelra as long as hindi pa siya napapatay at nalalatagan ng Echo, buhay pa rin ang pangarap nila na makuha itong Echo ngayon. I mean, Carl TZ now out. At sa kanya talaga binuhos ng Smart Omega lahat ng skills. It was kind of an overextension kasi nakita natin JP tried to force out the Heart Guard but unfortunately it wasn't enough kasi kahit yung turret aggro sumasalo na rin sa kanya eh. Pero kung titignan natin yung items ngayon or yung gold even, Kelra is the only person na nakarating ng double digits. Meanwhile, you already have Sanford na 1-0 in 2 ngayon. Nakasecure na ng entirely full build with a mix of offensive and defensive items. So you really have to see or you really have to commend Sanford right now. Yung confidence niya sa laro, nadadala niya talaga dito just because of his movement. No, speaking of confidence, ayan na. Usually mga ganyan, plus ano yan plus 100. May stats din yan eh. May stats yan sa confidence. Yung mga TP-TP na ganyan, Oo, no? binibilang natin yan eh. Nakakadagdag ng confidence, nakakadagdag din ng gigil sa inyong mga kalaban, no? Kasi kapag tumitipi, sa likod gusto mo pala! talaga kunin talaga. Oo. Pero si Cortese, papasok ata, ha? Manggagaling pala sa likod, mangangalakahati yung buhay, pero mabilis lang din naman babalik yung kanyang buhay doon. Ginamit Likod! yung Heart Guard. Likod! Tapos makakasalubong din si Sanford. Tingnan natin, meron rin naman immortality. Ginamit yung full Aray! barrage. Napakaganda ng pwesto! Ang bagyong Benny Cutie with those free hits. Pero may bawi lang naman. Eto Max, pero dalawa, tatlo ang patay. Double kill na para dito kay Benny Cutie. Dalawa lang ang natitira para dumepensa sa side ng Echo. Mid lane ay sisirain nila. Meron minion wave, mid and bottom. Pipilitin ba nila? Meron alone, meron ding Heart Guard. Napakaganda paggamit ng Violet Requiem. Pero nandun pa rin ang Omega para dumepensa. Labanan na ito ng mga pwedeng napakaraming pindutin. And Benny Cutie with that mega kill. At hindi na pababawiin pa. Game 1, walang iba mapupunta kundi sa mga Orca.
Game number 1 para sa Echo. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a game number 1. Nagpainit ang mga orka sa laban na ito. Pero naging mahirap din para sa kanila. Parang na-realize ng Echo na, sige, let's hit them with something na hindi pa nila nakikita from like minutes before. It was Sanford na nasa sobrang hindi natin inaasahang posisyon na akala ng Smart Omega, okay, makakatakas na tayo, all good na, nagamit na yung hard guard naman so hintayin na lang natin maubos and then pwede na tayong pumalag. And then there was Sanford. Grabe. Nagulat din Actually, ako may A immortality wild din siya Sanford appeared. Oh, pre. with immortality. Akala nila, yung Fire Nation dumating. Wala. Iba pala. Akala nila talaga. okay na sila Nasa likod. Ang ganda actually, no? Maganda na na-pointed mo yung position dito ni Sanford. Akala nila lahat manggagaling sa ibabaw. Kasi nandun si Carl TZ, nakita rin nila dun yung position 4, si Sanji. Pero pag atras nila, sinalubong sila. Akala mo mga kamag-anak di ba? Na-checkpoint, boss. Na-checkpoint Actually, kahit dun sa dulo na yon, akala natin, mamatay na si Sanford kaso Oo. meron pa immortality. Tapos, biglang dumating si Benny Cutie. At doon natapos ang boxing. At doon Oo. natapos sa boxing, full barrage talaga to the garage ang nangyari. Full Ibang- barrage to the garage. And then, Ano? mamaya, Wala. isip tayo, isip tayo. Walang marime, walang Kala mo marime. ready ka eh. Ang hirap i-rhyme. Sorry. Pero Ang hirap Ibang klase kasi yung sustain, yun ang gagaling din na additional na HP na ibibigay niya para doon or galing doon sa favor na kanyang boots, no? Para kay JP. Well, grabe yung mga naging laban na yun. Pero himay niya ng ating analyst na si Hans kung ano nga ba ang naganap at bakit na ipanalo ito ng Echo. Gaya ng nabanggit ni Burrito, ang 4 na miyembro ng Echo ay nagmula sa mundong ibabaw. Pero ang nasa mundong ilalim, hindi nila inasahan na si Sanford ay manggagaling to deal the final blow and make Echo take game number 1. Ang MVP ng ating laban ay walang iba kundi si Sanji. Nabanggit din natin kanina towards the keys to victory na siya ang kailangan talagang tutukan, but still, siya pa rin ang nanaig and he was one of the major factors and key players kung kaya naman nanalo ang side ng Echo towards this fight. That was a beautiful display. Lagi niyang nakukuha yung real world manipulation. Lagi niyang nakikita si Eto Max at nagagamit niya in like the best situation possible. The cooldown coming in from the emblem played a huge role, and also the weapon master na nakakadagdag ng 5% towards the magic damage na pwedeng ibigay ng kanyang items. In terms of like the highlights na makikita natin ngayon, it really was lenient towards the side of Echo kasi sobrang daming initiations and sobrang daming crowd control skills na nanggagaling sa side ng Omega. However, hindi nila nagagamit yun towards the best case scenario possible. The best case being Sanji. The best case being JP or Benny Cutie. Pero hindi. Ang palagi nilang nakikita was si Carl TZ, and all Carl TZ needed to do was to just wait for the hard guard at mananatili siyang buhay. Kung sakali naman na hindi siya mabubuhay in those kinds of situations, then aatake na lang din yung ibang mga members ng Echo at babanatan ang buong barangay. So, this is a masterful display na ginawa ng Echo na paulit-ulit nilang ginawa. Umabot nga sa point na 10K na ang kalamangan ng Echo, and Smart Omega tried to find their ways. Umabot naman tayo sa Omega timers, but here is where it all went down. Final slash sana para kay Ryota. Merong initiation, yung Valentina ni Sanji ay nawala. However, sobrang ganda ng teamfight capabilities na nanggaling dito sa side ng Echo. Dahil si Carl TZ talaga ang humarap, JP tried to assist him, and then the full barrage flicker papasok ni Benny Cutie to just finish everything off. Ang natira na lamang ay si Ryota, but of course, even with dashing and slashing, there is nothing that you can do kapag 4 na members ng Echo ang humarap sa iyo. Let us now take a look at the jungler heat map coming in from Carl TZ, who was basically all over the map. Alam mo, napansin ko na every time na back siya talaga yung pinipili dito, it really, kailangan talagang ipakita yung heat map. Kasi kita nyo naman, he's all over the map basically sa laban na to. They secured a bunch of turtles, they secured 2 lords para matapos itong laban na to. Isang hindi nambabangga at isang nambabangga din. So you really have to give it to Carl TZ. Yung sinabi niya dati sa mga nakaraang interviews na talagang team player siya, it is really what he's saying right now. Umabot sa point na 0-3-3 yung kanyang KDA, but it doesn't matter kasi sobrang pogi naman ang stats ng kanyang mga kakampi. Benny Cutie was
was unscathed. JP, hindi man lang nagalusan. So this is something that Carl TZ is willing to sacrifice. Yung pagbibigay niya ng assistance towards the rest of the members coming in from Echo really paved the way for them to secure this victory. 17 minutes in, hindi pala tayo umabot ng Omega timers at doon tinapos ng mga Orca ang boxing. Emblems are really the name of the game right now, especially para kay JP. Nagkaroon siya ng focusing mark, ginamit niya rin yung pull yourself together, so mas mabilis niyang nakukuha yung mga battle spell and yung kanyang ultimate as well. And from here then on, hindi talaga nabibigyan ng kahit anong damage output yung iba sa mga members ng Smart Omega. You would expect na sobrang daming crowd control sa nagbumula sa barangay because you do have Guinevere, nandyan din yung final slash ni Ryota na nagagamit niya rin naman for quite some time, pero si Chaknu ang medyo hindi nakapag-execute ng maganda because of so many other barricades. Kumbaga, ang daming harang, ang daming balakid na nanggagaling dito sa side ng Echo, which is the reason why hindi talaga sila nakahanap ng kahit anong paraan. Sanford was also paving the way in terms of like the offense department kasi siya talaga yung nagkakaroon ng access towards the backline. I mean, if you look at it, right, JP was involved in basically all of the team fights possible para sa side ng Echo. Sanford was just trying to find yung best way possible or yung best way in. Hindi man yung plan A, let's go to door B para at least magkaroon tayo ng access. Sinanay siguro nila yung Smart Omega na lahat ng mga members ay manggagaling doon sa ibabaw, manggagaling doon sa battle sa Lord Pit, wherein or kung hindi sa Lord Pit, in terms of the river, dun sa may bandang ilog kung saan nagkikita itong dalawang teams na to para mag-clash. So it kind of surprised Smart Omega na nakita nila sa Sanford in like that very difficult situation, and from there on out, natapos ng Orcas ang mga laban. Now it's